Buong bansa makakaranas pa rin ng maalisangang panahon, dulot pa rin ng ating easterlies at dry hot weather pa rin sa maghapon, especially sa buong kanluran ng bansa at maliban lamang sa bahagi ng Southern Mindanao, especially sa Davao Region at Zamboanga Peninsula na nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot nga po ng patuloy na near equatorial trough. Developing frontal system sa may extreme Luzon, sa may bahagi na Taiwan, nagdudulkin ang napakamatitinding violent thunderstorms. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, April 18, 2024. Ang oras nating voice point may maga ay alas 9:56 na ng umaga. Stationary pa rin ang makakaranas tayo ng mapakamalinsangan at malagkit-lagkit na alinsangan at hot dry weather naman sa bandang kanluran ng bansa at sentro. So, kabilang na ang Central Luzon nito, NCR at ilang bahagi sa kanlurang bahagi ng Canlabarzon at Mimaropa. Pero patuloy ang alinsangan pagdating naman sa may silangan, which is kung saan sumasalubong ang unang dako ng easterlies dyan sa buong bahagi ng Northeastern Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas area. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin at gloomy at few clouds pa rin ang umiiral natin. At kung titingnan natin sa ating forecast storm prediction in 3 days, magiging mas maulap daw o partly cloudy to mostly cloudy pagdating po ng Biyernes at Sabado. So this weekend mukhang medyo maulap-ulap tayo. Pero ngayon ay partly cloudy lamang tayo at asahan pa rin ang medyo gloomy pero patuloy ang maaraw at mainit ang ating magiging temperatura pa rin at heat index. So wag pa rin tayong magbibili sa tinding sikat ng araw dahil maghapon uli na maggrabe ang ating temperatura. Sa lowest temperature na itala na aking weather station kaninang 5:24 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.9 degrees Celsius. Kapon nakapagtala kami ng grabing alinsangan temperatura, air temperature na nasa 36.2 degrees Celsius, naggrabe ang init. Ibig sabihin, grabe din ang heat index. Kahapon sa amin sa Caloocan na nasa 46.6 degrees Celsius. Pero kung itatabi sa mga heat indexes na official weather station si Mag-asa, ay nangunguna naman sa kanila ang bahagi ng Dagupan na nasa ating 44 degrees Celsius. Kasama na rin ang Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. At dyan din kasama ang Katarman Northern Samar. At sumunod na nasa ating 42 degrees Celsius ang Guian Eastern Samar. Yung Bulong, Tanawan, Batangas. At dyan sa pumapangatlo na ang bahagi ng Ilocos Norte at ilang bahagi ng La Union sa Bacnotan and the rest ng Isabela all the way hanggang dyan sa Iloilo na nasa tigpo 42 degrees Celsius. Bisitahin nyo na lamang po dahil medyo marami-rami ang mga tigpo 42 degrees Celsius. Pero all in all ay pasok po sa dangerous level ang heat index despite na nasa 42 to 44 degrees Celsius ang pinakamatataas na heat index sa record ni Pag-asa. At makikita natin kung gusto malaman ang pinaka 3-day, kung hindi nyo mabisita o hirap kayong ma-load ang webpage si Pag-asa, meron din ako sa aking webpage na mas lighter ang gumagamit na data source. Kaya kung hirap kayong i-load ang webpage si Pag-asa, meron din dito for 3-day forecast ng heat index natin na marami pa rin inaasahan na aabot sa dangerous level sa mga typical na lugar, especially ang Tuguegarao, San Jose sa Mindoro at Zamboanga Peninsula sa Mindanao. Sa PS Extremes in past 24 hours naman, nangunguna sa grabing init pa rin ang taga-Tuguegarao Grabe init sa inyo. At kung babalikan natin, since wala tayong record sa bandang Isabela, which is nangunguna sila, ayon ito sa historical records ni Pag-asa, kung sisilipin natin yung historical nila, yung monthly, observed temperatures nila, nangunguna nga po ang Etsagi Isabela nasa 48 degrees Celsius. Malamang pinakamataas na to sa buong bansa sa ngayong taon. Pero kung historical, since wala tayong historical sa Etsagi Isabela,
ay dito sa Tugigaraw na pinakamataas na sa kailan na umabot ng 39.6 degrees Celsius since April 15, 2024. Pinakamataas na ito pinakamataas na temperatura nito sa nakalipas na 15 years. So for the first time in 50 years ay umabot sila ng 39.6 degrees Celsius. Itong huli nung yung May 20, 2009 ay nakapagtala sila ng pinakamataas na umabot sa 39.2 degrees Celsius sa Tugigaraw. So naubusan ngayong taon ang grabing init. Sa mga nagtatanong, paano ba makuha yung pinaka-average? Tingnan lamang ninyo palagi yung total average temperature na natin in global. Kung pagbabasin natin ang global mean temperature sa gustong malaman paano ba makuha yung average temperature natin sa bansa? Kung pagbabasihan natin yung global seasonal cycle, ito yung pangkalahatan na global temperature, isusubtract nyo lamang po yan sa pinaka-highest na temperature records. Kung sisilipin natin dito at pinakamataas, so kung sisilipin ang pinakamataas ay sumabot ng 1.45 degrees Celsius. Isusubtract nyo lamang po yan sa initial na temperature natin, which is yun po ang magiging average temperature natin, which is yung pinaka-limit na temperatura na normally sa isang lugar. Pero kung gusto nyo pa rin mula sa officially Pag-asa, pwede nyo makuha yung pinaka-average temperature. Since ang percentage of error lang naman typically between Pag-asa at sa ating global mula sa iba't ibang weather agencies sa buong mundo ay mga at least 15% lang naman ang difference error niyan. So wala pa ring problema kung gagamitin ninyo ang pangkuha ng average temperature sa annual global or sa mismong kay Pag-asa. Halos hindi rin naglalayo yung similarities niyan sa average temperature para hindi po kayo mahirapan. Pwede rin ito from Atlantic 1.40 para at least mas close reliable pagka kinuha ninyo yung average temperature. Ganun lang po kasimple para kunin po yung average temperature. So, kung babalikan ninyo ay nanguna at umabot sa may pinakamataas na temperatura ng Tugigaraw itong April 15 nga po. At sa nakalipas na 15 years ay ngayon lang sila nakaranas na naman ng mas tumaas pa na temperatura. Umabot nga po ng 39.6 degrees Celsius mula sa 39.2 degrees Celsius since 2009. So 15 years ago po yun. Grabe ang pagbabago talaga ng ating klima. Sa lowest temperature na naman ay sa Baguio City, stationary lamang sila na lowest of 18 degrees Celsius. At sa Inulan naman, ang Cotabato City na inulan sila ng at least 17 millimeters. Despite na may mga surface trough o near equatorial trough sa may bandang southern Mindanao ay may mga kakaunti lamang ang mga naibuhos, hindi naman totally na malakasan. Bagamat sa mga satellite imagery, may mataas pa rin na heavy rain potential na nakikita natin sa satellite imagery. At sa ating space weather status, kasalukuyan po tayong may M+ alert po tayo at M2.2. Despite na minor lamang ay na-report na natin yan since nung isang araw, asahan po ang mga posibleng 60% na radio blackout. Typically, mga minor po yan. So, kung titingnan natin sa ating space weather observation, patuloy pa rin daw ang ating potentially na hanggang KP5 index. Ayan, yung G1, geomagnetic storm. Na-report na natin yan 3 days ago pa. At yung radio blackout nga po at naganap na nga po ang M2 o M2.2 na radio flux o yung solar radiation natin na tumama na ngayon since 3 days ago na nag-burst dyan sa location ni AR 3639. Ayan, nag-arrive na po sa Earth kaya tumaas na po yung ating X-ray events chart at pumitik na nga po ito kaninang 10:48 AM. Ngayon lamang ito. Nagsimula ito sa C45 kaninang 10:32 AM at nag-maximum plus ito ng 10:48 AM ng M2.2 at nagtapos ito bilang C9.5 kaninang 10:53 AM. So kani-kaninang konti lamang ito. At makikita natin sa graph na pumitik na po siya sa M2.2. Ayan, 2.2 po yan. Pag ni-round off, kasi ito naka-total round off. So M2.2, 2.16 naman sa akin sa breakdown. At kung titingnan naman ninyo sa pinaka-details ng X-ray chart natin, ayan, para mas kita na nasa M2.2 talaga siya. Ayan, kita-kita naman, M2.25E-5. So, kanina po yan, oras ay 10:49 AM nga po, ito nag-maximize
mga folks. So malinaw po yan na actual details yan dahil meron kasing nag-bash sa inyong lingkod sa isang account na sinasabi paano ko raw na monitor ang sunspots bawat oras, samantalang mabilis naman daw ang pag-ikot ng ating mundo. Mga 1,000 meter per second. Kung hindi ako nagkakamali, yun ang sinasabi niya. Or 1,000 kilometer a second. Hindi niya nalalaman o hindi niya siguro napag-aralan ng yung geostationary satellites, yung hindi niya alam na kung ano ang bilis ng ikot ng ating mundo, siya rin yung bilis ng ikot ng geostationary satellites na nagbo-monitor sa ating sun. Hindi lang naman yung geostationary satellite ang nagbabantay o nagbo-monitor sa ating haring araw, meron din tayong solar Parker probe na mas malapit sa araw na nagmo-monitor. So, wag po siyang magtaka kung paano ko na-obserbahan yan dahil yung data feed mismo ay galing yan sa NOAA Space Weather Prediction Center. Yung real-time lamang nila na naka-feed sa ating website na pinoprocess ng PIMO weather page at kinukuha yung actual at real-time po inuulit ko, nagbabase po tayo sa pinaka-real-time events ng mga data na pumapasok. Kaya kung mapapansin niya at wag na siya magtaka kung bakit halos real-time ko daw na-monitor yung sunspots. Well, ang dami naman nating details ayan bakit natin na-monitor? Kasi real-time po na gumagalaw at na-feed sa ating webpage yung galaw ng positioning ng mga sunspot. At kitang-kita naman natin dito. At binigay ko nga po sa kanya yung link ng aking website para kung gusto niyo malaman kung paano na-detect ito at na-monitor, makikita niya rito yung movement ng ating araw na malalaman din natin gaano kalawak yung sunspot number nito. Ayan, kung ano yung nakatutok sa Earth. Nalalaman din natin kung kailan at yung mga forecast na posibleng darating ng mga geomagnetic field. Ayan meron nga tayong panibagong forecast nga po by April 19 po yan at i-extend pa yan hanggang April 20 to 21, 2024. April 21 may mga posible pa tayong unsettled geomagnetic field na darating. So yun po ang dahilan kung bakit nalalaman natin at napaka-detail per detail na po yung real time natin yan. Pati oras natin sa Pilipinas, naka-indicate na po dyan. So wag na po siya magtataka kung bakit nalalaman natin. Para makasiguro siya, bumisit mismo siya sa pinaka-solar Space Weather Prediction Center ng NOAA sa US para malaman niya at maintindihan niya kung bakit. At kung pagbabase naman natin dito ay so far ay minor lamang ay inaasahan nating radio blackout at 65% po yung probability niya. Ayan. At nabanggit na nga po natin yan since 3 days ago. At yung ating KP index at geomagnetic field ay inaasahan magtutuloy-tuloy po yan. At nga po, dahil sa forecast na pwede nga po siya umextend pa hanggang April 21, 2024, malalaman natin na magkakaroon pa rin tayo ng mga patuloy ng mga geomagnetic field at nakikita natin sa reaction ng ating magnetosphere gamit ang ating magnetometer, gamit din siyempre mula sa geostationary satellites ng NOAA. Ayan, nakikita naman kasi kapag tumatama yung geomagnetic field, nayuyupi yung ating magnetosphere sa Earth, which is yun yung pumoprotekta sa mga malalakasang solar flares outside Earth. At namo-measure yan gamit ang nanotesla measurement. Ayan H parallel at yung earthward. So, mas nalalaman natin yung ano ang mas nakadirekta sa Earth at kung lilihis naman ito, gamit ang H parallel, nalalaman pa rin natin kung gaano ito kalakas. Importante kasi yan dahil anytime ay anytime ay pwede tayong magkaroon ng malalang solar activity sa Earth, which is makakasira nga po ng mga satellites at delikado po yan sa mga electrical grids natin, telecommunications, radio transmissions at weather monitoring satellites natin. Kaya importanteng nababantayan natin yan per minuto o per oras dahil nga po ang malaking epekto niyan sa mundo kapag hindi natin ito nababantayan. So, ayon nga po sa ating real-time at sa current information natin, na epekto ng ating solar activity since minor ito, makakaranas pa rin tayo ng ionospheric o TEC range sa Mid-Pacific, damay na naman ng Southeast Asia, so take note po yan. At makikita natin na meron tayong degraded frequency na nag-between 20 megahertz po yung degraded frequency natin. Ibig sabihin lamang yan, mga minor, na mga makakaranas tayo ng mga ilang fluctuation ng ating electrical grid
at yung 65 latitude, 60 to 65 latitude at northern lights ay mararamdaman na naman natin yan. So expected yan ngayong araw dahil na-discuss ko na nga po yan since kahapon, yung radial velocity ngayong araw, April 18 ay magsisimulang magpa-fluctuate yan, mga at least more than 450 km a second na solar wind. Ayan, kita-kita naman dyan. At na-discuss na natin yan ng isang araw. At maaaring mag-extend o magiging panandalian lamang yan ayon sa plasma density, pero yung epekto ng radial velocity ay mukhang hahaba hanggang April 20, 2024 nga po yan. Which is magdudulot nga po ng forecast natin na magkakaroon tayo ng possible unsettled geomagnetic field. So I hope naintindihan niyo na po kung paano natin binabantayan ang solar activity. Samantala sa ating outside humidity, mukhang pa-dry na naman tayo. So medyo mabilis-bilis po tayo makapagpatuyo ng mga sinampay niyan. At since drier po tayo, asahan din ang napakamainit na air temperature natin ha. Makakananas pa rin tayo ng mga ilang alinsangan, yung malagkit-lagkit na pakiramdam dahil sa hindi natutuyan basta-basta ng pawis. Pero din sa bahagi ng Metro Manila, ayon sa aking weather station ay typically mga hot, dry weather pa rin sa ngayon ang ating nararamdaman. So, uminom pa na maraming tubig, iwasan po ang ma-dehydrate dahil paghapon na naman tayo makakaranas ng above 35 degrees Celsius na temperatura. Sa ating barometric pressure, dahil since may range of high pressure area pa rin tayo sa hilagang silangan ng Luzon pa rin, nagpapatuloy, ay nasa 1,010 hectopascals po ang ating atmospheric pressure and steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status, kasalukuyang low tide po tayo at may 6 na oras pa tayo mahigit para mag-high tide o mamayang hapon na 5:44 p.m. Ibig sabihin lamang ay bawal po munang lumayag o mangisda ating malilit na mga mangingisda sa pampang ng Manila Bay dahil mababaw-babaw na naman yung level ng karagatan. Hindi rin magandang ating air quality at 81 ang index or exact 26.38 micrograms per cubic meter. So magmask po tayo mga folks na nasa moderate po kasi na nasa 81 ang index ng ating air quality para sa mga sensitibong mga baga na madalas inuubo-ubo, konting alikabok lamang ang nalalangha. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:39 a.m. Inasahan itong lulubog mamayang 6:10 a.m. Ang ating 72% illuminated na waxing gibbous na po, yan, ay inaasahan hindi pa siya sumisikat. So, ibig sabihin, mamaya pa po siya sisikat. Magmo-moonrise ng 1:49 p.m. at inasang lulubog na ito kinabukasan na ng madaling araw at 2:42 a.m. na po. So, ina-expect na natin na magpo-full moon yan by April 23 pa po. So, yung maximum full moon niya, April 23. So, malapit-lapit na. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes, hanggang bukas po yan ng weekend, nasa magiging maulap ang ating hapon daw, pero partly cloudy ito, pero patuloy ang maaraw at maalinsangang panahon maghapon. Bukas din ng Biyernes, ganoon din, magiging mas partly cloudy daw ang ating hapon, pero manatiling mataas ang ating air temperature na manatiling naglalaro sa 37 degrees Celsius ang highest expected forecast na temperatura. At ang highest and lowest temperature natin, o yung lowest temperature natin expected maglalaro sa 26 to 27 degrees Celsius. So, iwasan pa rin natin ma-dehydrate. Patuloy hanggang this coming weekend ang matinding alinsangan at dry air ng ating panahon hanggang this weekend. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po na klaro pa rin, patuloy pa rin ang reach of high pressure area sa may hilagang silangan ng Luzon. Pero may namumuo pa rin na developing na yung stationary na trough dito, yung frontal system. May nabubuo po kasi frontal system dito, pagitan ng high pressure area. Kaya asahan po ang mga malalakasan at violent na thunderstorms na mga Pilipino natin sa Taiwan at isla ng bandang Japan o Southern Japan. Expected po na mahigit sa 500 lightning strikes po ang aasahan dyan ngayong maghapon dahil mayroon tayong frontal system na sumasalubong sa hot dry air dyan sa pagitan na yan malapit sa extreme Nodo Luzon. At dahil nagkikiskisan yung pagitan ng frontal system, asahan po ang mga violent na mga localized thunderstorm. So, ingat po sa mga pagkidlat at asahan din ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers. So, dahil stationary ang lagay ng ating panahon sa buong bansa, especially Northern Luzon, Southern Luzon at Visayas,
ay hindi natin masyado isa-isahin ang mga lugar dahil isa lang naman ang magiging expected na magiging laki ng panahon natin na puro maalinsangan lamang maaraw at kukunting kaulapan. Mula sa extreme Northern Luzon, mula dyan sa buong Cagayan, Ilocos Norte, and the rest ng Central Luzon, dyan sa may Northwestern Luzon, mula sa may bandang Ilocos Sur, Mapapangasinan man yan, Zambales, at dyan din sa Silangan ay patuloy na tuyo at walang masyadong kalupan, kaya asahan ang tuloy-tuloy na maalinsangan panahon at maaraw ang ating maghapon. Nakikita natin sa infrared true color, maging ang buong Mimaropa, Bicol Region at buong Visayas, kakaunti lamang ang mga kaulapan, so patuloy na makakaranas tayo ng maaraw at maalinsangang maghapon at dahil na rin sa combination ng ating stalis, expected, malagkit-lagkit na naman ang ating magiging pawis na hindi agad-agad nag-e-evaporate. So, minom ng maraming tubig mga folks ha. At mula sa bahagi ng buong Southern Luzon, mapa-west man yan at mapa-eastern man yan ng Visayas o Central Visayas, ay patuloy din po ang maalinsangan. Maliliit lamang ang sansa ng mga pag-ulan, umulan man, pero light rain showers, nakakaunti lamang ang magiging pagpatak. Pagsapit naman sa bahagi ng Mindanao, especially dyan sa bandang Zamboanga del Sur at ilang bahagi ng Davao del Sur at the rest ng Southern Mindanao, magkakaroon pa rin kayo ng mga cluster, mga kaulapan dyan, dulot ng nearly equatorial trough at asahan ang mga ilang localized thunderstorms, especially sa hapon o sa gabi. Umulan man, typically mga light rain showers lang din ang iiral sa bahagi ng Zamboanga del Sur, mula dyan sa Zamboanga City, isla ng Basilan at Ulusulu. So, okay yan, wala tayong magiging problema kahit umulan kayo dyan dahil kailangan pa rin natin na ulanin dahil sa grabing init. At mula dyan sa bahagi ng Southern area, kabilang na ang Cotabato, pababa ng General Santos City, asahan din ang mga light rain showers, lalo na mamayang hapon, kailangan po natin na ulanin man lang kahit papaano, at kabilang na ang ilang areas ng Davao de Oro, at dyan sa liban ng Compostela Valley, magkaroon din ng mga tsansa na maliliitan na light rain showers, pero ang tsansa ng pag-ulan ay maliit lamang at 15%. Pero mula sa central ng Mindanao hanggang northern Mindanao, kabilang na ang Agusan del Norte at Agusan del Sur at buong bahagi ng Surigao ay patuloy pa rin kayo makakaranas dyan ng maaraw at maghapong mainit at maalinsangang panahon. Dahil nga po sa istalis dyan sa may silangan ng Visayas at Mindanao, kasama na, ay asahan ang maghapong grabe ang ating init pandama. Ingat na lamang po at huwag po tayong masyadong matuyuan at ma-dehydrate dahil delikado po magkaroon po tayo ng mga cramps o heat cramps bukod sa heat stroke. So, iwasan po natin masyadong magbibilad na lang maghapon dahil patuloy pa rin tayo makakaranas ng tuloy-tuloy na maalinsangan. So, wala tayong masyadong magiging o nakikitaan na mga posibleng pag-ulan maliban lamang sa may bandang southern part ng Mindanao dahil nga po sa near equatorial trough na tinatawag naman ng Pag-asa na trough of low pressure area na kaninay ay inalis din nila mga folks. At wala tayong magiging problema dahil mga kababayan natin mas gusto ngayon umulan ngayong maghapon. Samantala, numipis na po yung near equatorial trough systems natin kaya asahan na kukunti lamang ang magiging kaulapan ngayon o cluster ng trough sa may bandang southern part pa rin ng Mindanao. At wala pa rin tayong aasahan na pamumuo na namang low pressure area dahil matindi pa rin ang mga region of high pressure area na mas iiral sa bansa. So wala po at malilit lamang ang tsansa nito, pero yung trough cluster dito na magpapaulan sa bandang Southern Mindanao ay expected na magtutuloy-tuloy yan. Well, medyo suswerte nga sila at hindi gaya sa atin sa Visayas, Southern Luzon at extreme Northern Luzon, halos hindi tayo uulanin nitong this coming weekend. At kung titingnan naman natin sa mga computer models, wala tayong nakikitaan na anumang pamumuo ng invest o active low pressure. So mukhang matatapos na naman ang buwan ng April na zero na recorded tropical cyclone na naman tayo. So halos 3 buwan na po nalalabas mula January na wala tayong nabuo na anumang tropical cyclones. O sa mga gustong lumayag ay good news pa rin ay wala pong mataas na pag-alon at gale warning ang nakataas base sa ating monitoring ng ating significant wave height at wala, kalmado naman ang karagatan sa buong bansa. So wala po tayong magiging problema sa mga maliliit na lalayag lalo na sa silangang bahagi ng bansa na gustong mangisda ngayong araw. Ingat na lamang po sa tinding sikat ng araw dahil asahan po ang matuloy na mas maalinsangan
ang maghapon, lalo na sa mga lalayan. So, kung maaari, magdala po tayo ng pananggalang sa tinding sikat ng araw ha, dahil mabilis pong makapag-sunburn yan, lalo na nasa karagatan kayo, mga folks. Kamustahin naman natin ang level ng water dams natin dahil patuloy ang pagbaba, lalo na kay Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagbaba nito from 193.29 ngayon ay nasa 192.92 na lamang. So, kukunti na lamang at aabot na siya sa rule term elevation niya na 188 meters. So, tipid-tipid na po, pero sa kay Ipo at Lamesa Dam ay so far ay wala naman masyadong problema pa at hindi masyado nakukonsumo. Hindi gaya kay Angat Dam na namimiligro na bumaba pa ng husdo ang kanyang normal high water level deviation na kailangan supposed to be. Pero mas mukhang aabutan na niya yung pinaka-critical level niya na 188 meters. So, konting tipid po dahil bukod sa nagkakaroon ng mga yellow warning at red warning na sa ating supply ng kuryente, ay baka sumunod na po ang pag-rotational run out sa supply ng tubig naman. So, wag naman natin hayaan na umabot sa ganun ang situation. At kung maaari ay mag-imbak na po tayo ng tubig dahil kung magpapatuloy ito hanggang sa susunod na buwan, asahan, magkakaroon din tayo ng mga rotational no water supply kapag ka nagkataon na mas bumaba na ang level kay Angat Dam. Samantala, kay Magat Dam naman, kung sisilipin natin, ay patuloy na tumataas ang kanyang water reservoir. So, konti na lamang at aabot na siya sa pinaka-green code o pinaka-level niya na kailangan na 178.42 meters. Samantala sa ulat lindol ay nagkaroon po ng malakas-lakas na lindol. Kagabi pa po ito naganap at nai-report ko naman yan sa aking Facebook page. At kung sisilipin natin, ito ay international records at nagkaroon tayo ng recorded na magnitude 6.2 yan sa ang location niya sa may bandang Shikoku, Japan na 25.7 km ang lalim nito mga folks. At naganap ito oras sa Pilipinas mga alas 11:14 ng kagabi. So nagkaroon siya ng magnitude 6.2 at na-detect ng ating seismometer kagabi. Ayan. Hindi pa natin na-update yung pinaka-latest image screenshot. I-update ko yan mamayang konti. Pero na-record ng aking seismometer at na-post ko kagad yan sa ating Facebook page. At malakas-lakas siya, pero wala namang naitala na tsunami warning. So, sisilipin natin, ay wala naman so far na nakataas na tsunami warning. At maliit lamang o halos zero na chance na magkaroon ng tsunami generation. Dahil malalim-lalim din ang epicenter nito, bukod sa yung lakas niya, hindi masyado sapat para mag-generate ng tsunami. At dahil mababaw lamang yung pagpitik niya sa karagatan ng Shikoku, kaya hindi masyado at halos malapit ito sa may baybayin o sa kalupaan ng Shikoku, Japan. Southeast ito ng Uwajima ng Shikoku, Japan. Kung gusto malaman ang pinakadetalye kung saan ang pinaka-almost exact location ito, southwest ito ng Uwajima, Shikoku, Japan. Samantala sa Pilipinas naman, yung sitwasyon ay may paglindol sa atin ay meron tayong at least isang magnitude 4.6 pero malalim-lalim ang epicenter nito at 274 km. Diyan po sa Balut na naman at diyan sa bandang northern Molucas ito. Pero northern Sulawesi, Indonesia ang location nito to be exact. Ayan, magnitude 4.6 ito at may lalim na 274 km. So sobrang lalim ito. Posibleng volcanic earthquakes ito, underwater volcanic earthquakes. Hindi natin sure dahil naka-tectonic ang indication sa kanya. Southwest naman ito ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental o northern ng Sulawesi sa Indonesia. So, despite na hindi ito pasok na sa ating exclusive economic zone ng Pilipinas, pero dahil pasok ito sa records ni PBOX, may tuturing pa rin natin collection ng mga paglindol yan sa bansa. Well, despite na, at since pinag-usapan natin ang records o collection ng lindol sa Pilipinas, ay tingnan na natin yung total earthquakes natin for the month of April hanggang sa kasalukuyang nire-report po ang tungkol dito. Ayan, ay nakapag-total na po tayo ng 614 total earthquakes, 571 dito, magnitude 2.0 pataas,
35 na po ang ating magnitude 4.0 pataas at 6 sa magnitude 5.0 at nanatiling walang nadagdagan sa magnitude 6.0 at 7.0 pataas na nanatiling nasa isa pa lamang ang mga nai-record na paglindol. Pero naging hindi maganda ang record natin nitong month of April dahil nagkaroon nga po tayo ng mas malakas na paglindol na magnitude 7.4, 7.5 dyan sa bandang Taiwan noong April 3, 2024 recorded. So, hindi po naging maganda po. At ingat pa rin sa mga kababayan natin sa bandang Surigao pa rin dahil patuloy pa rin ang mga pagyanig dyan, especially ng mga taga Surigao del Sur at Surigao del Norte, ilang bahagi ng bandang Davao de Oro area. Then, nagkaroon nga po ng isang malakas-lakas na magnitude 5.3 dyan sa bandang Yubataan, Davao de Oro na naganap nitong April 11, 2024 nga po. So, ingat po sa mga kababayan natin dahil mas mayanigin po ang bandang Mindanao. Hindi gaya sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Northern Luzon, medyo mahihina-hina lamang ang mga naitalang paglindol at medyo kakaunti. Hindi gaya sa bandang Mindanao, mas marami na po. At kung isa-simulate natin yung dami nito, ay bandang Southern Mindanao pa lamang, mabot na agad sa mahigit 262 na total earthquakes yan, mga po. So, hindi magandang record yan. Kung pagbabasin natin ang bandang Surigao del Sur, kasama na ang bandang Surigao del Norte at bandang Yubataan dyan sa may bandang Davao de Oro, nasa total of 223 earthquakes po tayo. So, napakarami po agad ang mga paglindo sa haging Mindanao pa lamang. Di gaya sa bandang Luzon, kung susukatin natin mga 63 na lamang o 63 earthquakes lamang na hindi umaabot ng magnitude 5.0 ang naitala. At approximately 62 dito ay magnitude 2.0 pataas at isang magnitude 4.0 pataas. So kung ang pagbabasa natin, kung isa, ito ay nasa bandang Calatagan, Batangas. And the rest, mga magnitude 2.0 lamang pataas ang rest ng mga paglindol. Hindi gaya sa bahagi ng Mindanao, mas marami pong mga malalakas ang paglindol ang mga naitala. So ingat po sa mga kababayan natin sa Eastern Mindanao. At narito naman natin 3D 20 weather forecast para sa araw ng Huwebes, April 18, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, April 18, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa mga gustong malaman pa detalye na hindi natin nabigkas ngayong umaga, lalo na sa solar activity natin ngayon. Nakasalukuyang nasa Max M2.2 tayo ngayon at visit na lamang din para makita yung real-time events ng weather status natin mula sa weather station namin sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.